ang food niya ngayon guys. Same pa rin, low salt, low fat. Hi mga sis! Good morning! So, today is our third day dito sa Makati Med. And time check, it's already 7:23 a.m. And ayan, ngayon is natanggal na rin yung swero natin. And actually, waiting na lang din kami sa mga result ng CBC and yung ginawa kahapon na kidney biopsy dahil within 24 hours daw yung result nun. So, hindi pa naiaano sa amin. Pero yun na lang din naman ang inaantay namin kung ano yung mga result na yon, and kung okay naman, pwede na rin kaming makapag-discharge ngayon. So, hopefully maging okay yung mga result para, diba, maka-uwi na tayo and masilayan ang outside world. So, ngayon yung big night. Big night, PBB yan. So, ngayon mga sis, medyo okay na yung sakit nung likod ko compare kahapon. Kahapon is hindi ako nakakaganto, nakakaupo. Tapos, lagi lang ako nakahiga. Sinusubuan ako ni mo. Pero ngayon, nakakaano na tayo. Kahit paano, nakakatayo-tayo, nakakalakad-lakad. And natanggal na rin yung kalang natin sa likod finally dahil sobrang sobrang discomfort. Basta sobrang hindi ako masyado na komportable doon dahil syempre matutulog ka na may kakalang sa likod mo. Sobrang nakakangalay dahil parang nga i-press yung area na kinuhanan ng sample. So anyway, ayan, nandito na yung breakfast natin. So mag-breakfast na tayo. Ito yung ating breakfast. Meron tayo ditong, pork ba yan? Hindi ko alam kung pork yan. Basta may ganyan. Tapos may gulay-gulay. And then merong fruits dito. May apple. And then isang rice. So ngayon is pa rin tayo, low salt and low fat. Pero hindi na tayo naka-low protein. So tinanggal na nila yung low protein. Ano yan? Parang isda to. Or Hindi. giniling. Try mo nga daw. Parang yung meatloaf. Ano? Kaya parang pork yata yan. Parang Parang ganun, parang meatloaf siya, pero di ko alam kung anong klase. feel ko naman hindi naman to process siguro. Parang embutido na ewan. Parang embutido siya. Ang story time tayo nung mga nangyari kahapon, yung procedure na ginawa sa akin. So, ang procedure na ginawa sa akin kahapon is kidney biopsy. And then, yun nga, pagka baba doon sa mismong room na gagawin, kung saan gagawin yung procedure, actually, sobrang kabado ko. Kaya nakamonitor yung BP dito sa akin, tapos meron din dito. So, tinitingnan din yung pulse rate natin. So, basta nakamonitor. So, sobrang kabado ko, yung BP ko is tumaas. Naging 130 siya. As in, siyempre kabado talaga ako kasi first time ko lang yun may experience and wala pa akong idea. Never ako nag-search, never akong nagtanong kung ano yung gagawin doon mismo sa baba. Basta nung time na nandoon ako sobrang kabado kasi wala akong idea and hindi ko alam kung ano yung mga mangyayari. Pero yun nga, dumating na si Doc and medyo nag-okay na rin yung BP ko kaya pinroceed na yung mismong procedure na gagawin sa akin. Sobrang thankful ako sa doctor na kidney biopsy sa akin, si Doc Tin, and syempre sa mga iba pang doctor and nurses na naka-assist doon kahapon nung process ng kidney biopsy ko. And dahil sobrang inaano nila ako, as in alam mo yung parang binibaby nila ako, mismong buong procedure mga seswang is gising ako. So meaning alam ko yung mga nangyayari, alam ko yung mga sinasabi nila, naririnig ko, aware ako. And then yun nga, ang pinakamasakit na ano sa akin is yung pagturok mismo nung anesthesia.
As in, sobrang sakit ng anesthesia. Sobrang sakit ng anesthesia. Yung pagturok pa lang, talaga ganun ako. Tapos, binabaon na yung mismong mga anesthesia, nararamdaman ko siya, tapos parang bumibigat yung likod ko. Pero ramdam na ramdam ko pa rin na pumapasok yung anesthesia sa likod ko. Tapos after nun, another anesthesia ulit. Naramdaman ko rin yung pagpasok ng gamot. Tapos ayun, inaano ako ni Doc din na, Jessie, yes po, kamusta? Okay lang po. Ayun, basta time to time niya akong kinakamusta kung kamusta yung nararamdaman ko, kamusta yung mga procedure na gagawin sa amin. So after nun, medyo namamanhid na siya, hindi ko na nararamdaman. And then, yun nga, ini-instruct muna ako ni Doc Tin kung ano yung mga gagawin ko. Basta sabay ka lang sa akin. Sundin mo yung mga instructions na gagawin ko para maging madali lang ito sa atin. Then yung sabi niya, yung anesthesia, kung familiar ka, yung nilalagay sa ngipin, yung kapag magpapabunot ka or may something sa mo maglalagay ng anesthesia. Same lang din yung gagamitin natin. Okay po, medyo familiar naman po ako dun. Okay? So, yun lang yung mararamdaman mo. The next procedure na gagawin natin, as in buong yun, hindi mo na mararamdaman. Okay po. Basta huwag ka lang kakabahan na. Okay po. And then, yun na nga, ginagawa na nila yung nasa likod ko. Kasi nga, hindi ko na masyado nararamdaman, namamanhid na siya. Pero naririnig ko sila kung ano yung pinag-uusapan nila. Okay. Pinag-uusapan nila, iaano na yung gun. Basta parang may gun sila na ibabaon doon sa likod ko. Tapos, ang nila ng baril, ibig sabihin kagat. Pag sinabing kagat, i-baril na daw. Kumbaga, ibaon na. Okay, yung na nila, ginaganon-ganon kasi para may guide sila, para may nakikita nila kung saan sila banda tutusok, kung saan banda yung kidney ko. So, nakita na nila yung kidney ko. Tapos, doon, kagat. Doon, pagkakagat. Nagulat lang ako doon sa tunog kasi narinig ko nga yung tunog. Pero, hindi ko nararamdaman yung mismong pagkagat niya. Nagulat lang ako gulat ako ganun. So, okay? Okay ka lang? Okay lang po. Okay. Okay, nandun na yung naipasok na natin, naramdaman po. Hindi po, medyo nagulat lang ako sa tunog. Okay, pinasok na nila. So, bilang parang may sinasabi, may lumalabas, tapos sinasabi sa kanila kung ba sa point camera, ganun yung nila, yung code nila. Okay, next, parang isa pa. Na na yun, nakuha na yun. Next pa, isa pa. Okay, eto. Yan, okay, nahanap na natin. Okay, Jessie, hingang malalim. Hold. Kagat. Ganon. Exhale. Pagka kagat na barel, dun na ako nag-exhale. Tapos yun nga. Pagka ulit, waiting, sabi ni Doc, kamusta? Okay naman po, ganyan. Naramdaman mo ba? Hindi po. So, ayan, titignan lang natin kung okay na yung sample na nakuha namin. And kung, I think okay na yun. Tapos bilang, tapos na tayo. Tapos bilang sabi nung, parang, same pa rin, Doc. Okay, parang ganun pa din po. Okay. So, magtatatlo pa sila. Kinakabahan ako lang sa wala. OMG, sana maayos na para tapos na kami. Kasi nga, kinakabahan na ako. Tapos yun ako, magtatatlo pa sila. O ganun ulit, hinga malalim, ganyan-ganyan. Tapos kagat. Ganon. Tapos pagka ulit, lumabas na sila, Doc. Parang naramdaman ko din na lumabas na yung ibang mga assistant na kasama niya. Tapos nagtatawanan na sila sa labas. Tapos maya-maya may pumunta sa akin na, okay na tayo, ganyan-ganyan. Tapos pumunta na rin si Doc. Sabi niya, okay Jessie, good job. Okay na tayo, tapos na tayo. Okay, so medyo nagtatlo lang tayo para sure kami sa mga test na nakuha, or doon sa sample na nakuha natin sa kidney mo. So, i-observe lang natin yon. Magpo-provide kami ng mga bote para doon mo ilalagay yung bawat ihi mo. Bawat bote, bawat ihi yon. Okay? Para makita natin kung nag-i-improve na ba yung dugo or merong kasama. Pero thank God, dahil pagbalik namin dito sa room, unang ihi ko, walang dugo, pangalawa wala, hanggang sa pa-clear siya ng pa-clear. So, yun nga, magandang senyalis yon, di ba mga sis? And sana magandang result din yung makuha natin ngayon para makabalik na tayo or makauwi na tayo, di ba? Para maka-discharge na tayo. Sobrang namimiss namin ang family namin. And syempre, ang ating mga babies.
sa bahay. So, yun yung pinagpipray namin. And thankful din kami. Sobrang nagpapasalamat sa lahat ng mga doktor, sa lahat ng mga nurse kahapon nung mismong procedure ko. And syempre, kay Doc Katibog. And dahil andoon siya nung buong procedure, and after andun pa rin siya, ina-aware niya ako, kinakamusta niya ako. Thank you so much, Doc, and sa lahat ng mga nurses ng Makati Med. And dahil sobrang maalaga sila, sobrang maalalahanin from doon sa mga cleaners ng room, as in sa lahat ng mga staff, and pati din sa mga nag-aalagay or mga naghahatid ng mga pagkain dito sa room namin. Sobrang thankful and grateful kami sa inyong lahat. And syempre sa aming USA family, and dahil time to time namin silang nakakausap, time to time nila kaming kinakamusta, and syempre sa aming mga family, and syempre kay Lord, and thank you so much, Lord, dahil naging successful ang procedure. Wish namin na sana maging okay yung mga test na gagawin para makauwi na kami. And syempre, thank you so much, Ninang Jane. And dahil ay nagyakan pa kami ni Ninang Jane dahil nga yung mga nangyayari sa buhay namin ay talagang na-share namin sa bawat isa. And sobrang nakaka-relate kami. So, see you soon, Ninang. And magpagaling tayo. And lahat ng ito ay pagsubok lang ni Lord. So, kakayanin natin, walang hindi. Basta nandiyan lang siya. Always tayong nagpipray. Always nating itinataas sa Kanya lahat ng mga situation natin in life. Lahat ng mga iniisip natin, lahat ng pinoproblema natin, lahat ng mga gusto nating isumbong, isumbong natin sa Kanya. Dahil siya lang ang nakakaalam ng lahat. And ayun, syempre sa aking asawa, ayun, sobrang maalaga. Ayun siya, nag-exercise siya kasi namimiss na niya din mag-walking. Sabi mo, walking tayo, ano yan? Ang tawag dyan? Bukayan. Bukayan. Hindi, actually wala namang tinanong ko rin yung nurse kung talagang isang ganun lang. Isang ganun lang naman yan. Parang lang, B. Or di saan ganun? Tatlo. Tatlo pero same na spot. Same ba? Hindi Hindi. Hmm. Ay, hindi. Butas-butas yan. Same kidney lang. Sa bandang right. Pero Doon lang syempre, sila. isang pa rin yan. Isang ganun lang. Area. Yung binatasan. Hindi mo yun ang ganyan. Ayun mo. Malalaman. Mm-mm. Tuloy na natin ang pagkain. Thank you so much sa lahat ng mga comments ninyo, ha. Sobrang na-appreciate namin. And sa lahat ng mga nagme-message sa amin. Thank you. And yun nga pala, may mga nabasa din kami, ang daming mga na-stress din sa insurance namin and mga nakarelate dahil nga sobrang hirap ng mag-claim ngayon sa mga insurances. So marami din mga nagsasuggest na mga magagandang insurance. So i-check namin kung maganda ba talaga. Kung hindi lang ba yung maganda sa una, tapos kapag mag-claim ka ay pahirapan. So ayun. Kasi plan din namin na kumuha ulit ng ibang insurances. 'Di ba mas okay invest sa mga ganyan insurance, 'di ba? Kasi hindi mo rin alam yung mga mangyayari, 'di ba? Kung maganda rin yung ganun in case of emergency hindi ka na mamomroblema. Namimisan din namin bumisita sa bahay kung ano na nga bang update doon, kung may positive ba o wala na yung bubong ulit. Kasi bago kami umalis na-stress din kami talaga kasi nga kulang-kulang din yung mga tao. Parang ang tao lang doon is yung mga pintor, tas yung ilan lang yung mga mismong gumagawa. So anyway, may may mga nagbabantay naman doon. Ayan sila Catherine, ayan sila Ma'am Dai. So basta may mga pinapapunta kami doon para tignan yung bahay. And ongoing pa rin naman daw yung gumagawa. So, titingnan natin pag nakabalik na tayo kung ano yung mga update nila. Nagbi-bleed pa. Baka kasi kanina medyo madami pa. Kasi kahapon nung tiningnan din namin, medyo madugo. Although, yung ihi mo, maganda naman yung kulay. Okay? So, kung napansin mo, initially, nag-dark siya, tapos nag-clear. So, at least hindi naman siya yung
as in pulang-pula na dumudugo. Your CBC as well, your hemoglobin, well, meron tayong leeway kasi mataas naman talaga yung hemoglobin mo. So, currently, it's stable at 16.5. So, happy na tayo doon. Your creatinine, pinakamataas sa clinic, 1.96. Nung na-admit ka dito, prior to admission, 1.8. But currently, it's at 1.6. Okay, so pababa yung creatinine mo. We did your HRCT. The best person, again, to explain to you your HRCT would be the referring doctor, si Dr. Saraspe, yung pulmo mo. But doon sa initial findings, it's bronchial atresia. Ano yun, doktora? It's actually a congenital finding, yung bronchial atresia. So, ngayon lang natin nalalaman. Kasi ngayon lang naman tayo nagpa-test eh. So, you talk to Dr. Saraspe kung meron pang ginagawa doon. But otherwise, you were born with that. Oo. Parang inborn yung Oo, congenital. Tinanganak siyang ganun. Opo. Oo. So, pangalawa, bukod doon, so yun talaga initially yung reason kung ba't tayo na-admit. Pero kasi payag ka naman ng mag-biopsy, edi gawin na natin in one sitting. Okay? Number 2, yung kidney biopsy, the result, it will take mga 1 to 2 weeks, okay, before the results come out. So, we will see thereafter kung kamusta yung resulta. Pero doon, di ba, during admission, meron kaming mga blood tests na pinagawa. Kasi initially, di ba, sabi mo, Dok, parang iniisip ko pa yung about sa biopsy. Kaya di ba, initially, ang usapan lang natin HRCT. But when Dr. Behasa told me that you are already amenable for the biopsy, gawin na natin ngayon, nandito ka na. So, nagka-workup na din ako ng extra for yung GN, yung glomerulonephritis. Pero, most of the laboratory tests came out negative. Okay? Kahit yung protina mo sa ihi, kumonti na din. Wow. Okay? So, dati, nung outpatient, di ba, from +1, naging +2, naging 700 pa nga dun sa outpatient. Dito, nung inulit namin, 400 na lang. So, pababa na din yung protina sa ihi. So, hopefully, we will see kung ano yung nasa biopsy, pero once and for all, may answers ka na, may answers na tayo. But, looking at the kidneys, it's responding to whatever it is that we are giving you. Okay? So, pag uwi, i-startan kita ng gamot na pang BP. Dok, normal naman yung BP ko. Why do you have to give me that? It is for the proteins in the urine para hindi na masyadong mabula din yung ihi mo. Para makatulong din po sa kidneys ninyo. Apart from that, may isa pang gamot, yung SGLT2 inhibitor. That one I'm also giving you also for your kidneys din. Okay? And then I will see you 1 week after. Alright? After your discharge here. Yung isa pa nating problem would be your potassium. Okay? So, previously, you have had episodes na nang hindi ka nakakalakad. Tama? Oo. And that is because of your potassium. Kaya pala, pagpunta mo sa clinic, meron kang urine potassium and urine creatinine na. And doon pa lang, it was 3.5. So, doon pa lang, alam ko na nagtatapon ka talaga ng potassium. Kaya ka merong mga potassium tablets. So far guys, okay naman lahat ng mga result, and since na nagpa-admit kami is mas naging okay yung mga lab works ni Mo, like yung mga creatinine niya bumaba, uric acid bumaba, and then yung protein niya sa ihi is bumaba din. So everything went well, and we are still waiting na lang sa result ng kidney biopsy, and we are hoping and praying na sana maging okay yung maging kakalabasan niya. Kaya I am asking for your help to pray for Mo's kidney biopsy na sana maging okay, and walang any complication na mangyari after this. So, ayan, update. Nakapag-base na tayo, and tingnan niyo naman yung outfit natin. Hindi na yung pang hospital, dahil today is madi-discharge na tayo. So, waiting na lang kami sa billing. Ayan, kung magkano. Guess, kung magkano. Charing! Aray ko. And syempre, maraming salamat sa inyo mga sis. Ayan, sa walang sawang pagsuporta and pag-pray sa amin. And syempre sa aming family sa US. And talagang time to time sila nangangamusta. And time to time silang tumatawag dahil nangingi sila ng update. So, ayan sila. Oh, di ba? Chismis daw, sabi natin Fatima.
Yung result ng biopsy is wala pa. So, abutin daw siya ng 1 to 2 weeks. So, baka sa ano na namin yung follow-up check-up. And, ayun, may mga na-explain na din yung doctor namin. So, ayun, si Dr. Katibog. And thank you so much dahil sobrang ang galing niya magpaliwanag, ang galing niya mag-explain. Ayan, tungkol sa mga findings, sa mga tests na ginawa sa amin. Ayan, talagang mas naintindihan namin kung ano yung kalagayan ko. And ayun talaga, sobrang thankful. Ayan sa lahat ng mga doctor and nurses na jumuti. Ayan, andito. Sige po. Thank you po. And syempre kay ate, ay na lagi nagde-deliver ng food dito sa amin. Thank you po. Ayan, kaway po kayo. Ayan. Thank you po. Bye-bye po. Opo. Yes po. So, yes po. Salamat po. Ayan, ang sasarap ng mga pagkain na inaano nila dito, dinadala sa room. Talagang kung ano yung nakalagay doon na request ni Doc, kung ano yung diet ko, is yun yung sinusunod nila. So, ayan, thank you so much. And syempre sa aking asawa, talaga nag-alaga din sa akin. Kaya ganyan-ganyan daw muna siya. Ano yung pakita yung freshness niya. Freshness niya, at parang hinihingal ako. Sintomas to. Daldal mo daw kasi. Aray ko. So, medyo masakit pa rin yung dito sa akin, yung ginawang procedures. Hindi ako makatodo din ng galaw, ng lakad-lakad, and yung tawa-tawa ng halakhak talaga ng bongga kasi sumasakit siya. So, ayun, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nag-rounds, ayan, dito sa akin. Ayun, talagang maraming salamat sa mga doctor and nurses, ayan, dito sa Makati Med, and dahil sobrang maalaga nila. Ako lang silang pasalamatan dahil talagang ginagawa nila yung work nila from doon sa mga intern. May intern ba? Wala. O baka may intern din ata. Basta sa lahat ng mga nagpunta dito and time to time din na nag-check, yung mga kumukuha din ng mga test sa akin, yung mga tusok-tusok. Medyo parang nagigigil na nga din ako kasi parang ilang tusok na itong nagaganap sa akin. Pero syempre, ayan, para sa atin yun. And thank you Lord. Ayan, dahil pinagaling mo ko and mas papagalingin mo pa, di ba? Syempre, kasama na din yung healthy lifestyle and yung good diet and basta mas aanuin pa natin yung ating kalusugan, mas pag-aalagaan pa natin. And ayun, gusto ko lang din i-take itong opportunity na to, ayan, na mag-message, ayan, dahil nakikita ko na hindi lang ako yung may ganitong karamdaman. Sa lahat ng mga nagda-dialysis, sa lahat na may mga problem sa kidney, ayan, pray lang tayo, huwag tayong mawawala ng pag-asa dahil alam ko din yung nasa situation nyo, ganun din yung naramdaman ko noong mga panahong wala akong idea sa sakit ko. And ayun, nagbabasa kasi ako and marami din ako mga nababasa, nakikitang mga kagaya kong na nagpo-post na ganun nga yung kanilang kalagayan. And sobrang hirap, lalong-lalo na kapag kulang ang financial, diba? Thankful lang tayo dahil kahit papanis meron tayong HMO. Ipagpe-pray natin and ipagpe-pray namin din kayo, ayan, na malagpasan nyo ang pagsubok na kinaharap nyo. And ayan, sabay-sabay tayong gagaling, okay? And sundin lahat ng mga bawal, lahat ng sinabi ng doktor dahil para yun sa atin. And sa lahat ng mga nanonood sa atin na healthy, ayan, sana is pangalagaan nyo ang inyong kalusugan, ang inyong kidney. Wag na tayo masyadong magmaalat, wag na tayong masyadong magpagod, wag na tayong masyadong, alam mo yun, yung sobra kumain, and iwasan na din natin yung mga hindi healthy pagkain dahil hindi natin siya maiisip kasi kumbaga nasa isip natin is healthy tayo. Pero kasi hanggat healthy pa tayo, hanggat bata pa tayo, i-secure na natin or pangalagaan na natin yung kalusugan natin. Dahil nga kapag nandun ka na sa mismong situation na nagkaroon ka ng problem or nagkasakit ka, maaano mo yung pagsisisi. Talagang nasa huli ang pagsisisi. Pero yun nga, imbes na magsisi ng bonggang-bongga, mag-ano na tayo, bumawi tayo sa ating kalusugan, di ba? And syempre sa aming dyan, Mama at Papa, magaling na si Bunso, wag nang iiyak ha. Ayan, di na lang din namin sila pinapunta dito dahil ayaw din namin silang sobrang mag-alala. So, ayan, pauwi naman na tayo. So,
papaano natin yung good news. Follow-up check-up pa kaming gagawin. So, ayun dahil nga, chinecheck pa rin yung kidney ko and hindi pa natin nakukuha yung result ng kidney biopsy. So, basta sa ano na natin yung mga darating na vlogs na yan, follow-up check-up natin dito sa Makati. And ipag-pray niyo pa ako ng mas lumakas pa tayo, di ba? Para makapag-vlog tayo ng bonggang-bongga. So, ayan, nakauwi na kami. Dito na kami sa bahay. Yan si Mama Vicky. How are you? Ikaw nga, kumusta? Ako man ang kumusta ni mo. Ito, si Happy, kumustahin mo. Pasaway ito eh. Kamusta ikaw? Magpasaway. Pasaway ka no, doon ka sa CR lagi maghiga. Kamusta ka naman? Ikaw, kumusta ka? Okay lang. Ito, maganda. Char. Anong inano mo nung wala? Siyempre, titinda, uuwi, pakainin, tapos di ko pinaliguan. Nanonood ka ng vlog? Di ako nanonood lang. Wala akong kuan doon, walang signal. Ano yung iniisip mo nung wala ako? Siyempre, mag-isip, magdasal. Pray ka din. Siyempre, aray ko. Happy, nagpapansin naman to. Pati yung mga mga followers na people. Naiyak ako sa vlog. Nakita ka nila kasi yung iyak. Pi! Pero ayun, thank you Lord dahil nakauwi na. Nakoy Diba? nakoy. So, meron daw siyang TikTok, mga sis. So, yung papansin si Happy, oh. Ay, papansin. Nagpasikat siya. Actually, pagka-uwi namin dito, ayun, sobrang aligaga ni Happy. Tapos, may luha-luha yung mata niya. Umiyak-iyak siya. Wala siyang umiyak. Ilang araw lang naman kaming hindi nakauwi. So, ayan. Thank you, Lord. And dahil nakauwi na tayo. And maraming salamat again sa lahat ng mga doktor, nurse na nag-asikaso, alaga sa amin sa Makati Med. Thank you so much. And syempre sa lahat ng mga prayers nyo, mga sis, maraming salamat. And mga messages, thank you so much. And syempre sa aming USA family, thank you po. And ayan, nakauwi na tayo. So ngayon is nagpe-prepare lang si Mo ng food para tomorrow dahil nga 'di ba bawal na sa atin yung mga lagi nating kinakain, yung mga masyadong malalasa, yung mga adobo, mga sinigang ganyan. So ayun, pahinga na tayo. So update na lang namin kayo tomorrow. Bye. Mawag ako sa kanila, ba't ayaw sumagot? Sabi ko, si Kevin, tawagan mo, tawagan si Ambo, sabi niya, ayaw rin sumagot. Ang mga bata ito, di man masagot. Iba ka nandun kami sa na procedure. Sabi ko nga, tumawag nga ako, tapos sabi ni Kevin, nag-usap daw sila ng doktor. Nakausap niya yung doktor. Ano sabi niya? Ano ba sinabi mo sa kanya? Yung pagka-uwi niya, yung hindi niya alam. Sabi ko, hindi niya alam. Sabi Yung niya, pagkalis namin, sabi niya, sama sana ako, kaya lang walang tao dito. Tapos ako nakaligpit, tapos yung mga aso, wala pa yung mga kasama. hindi sinabi mo sa kanya, yung nakalis na kami. Sabi ko, ay admit ka daw. Sabi niya, bakit? Sabi niya, yun na nga daw, daw, operahan na ba yun? Biopsy daw yung niya, kidney. Sabi niya. Kaso sabi ko, nanahimik. Sabi ko, ikaw, bawasan mo yung alat mo. Huwag ka na mag-inom ng mga alak. Tapos pag mag-inom ka, manawag ka pa ng iba. Di ba ka kontentong ikaw lang mag-inom? Kailangan pa bang may mga kasama? Pura ka nag-birthday, nag-party, na mag-imbita, libre lahat. Alak, sigarilyo, libre lahat. Buti kung birthday mo, okay lang. Ay di mo birthday, para ka nag-birthday. So, ano sabi niya, punta daw kayo? Tapos, naisip niya, sabi niya. Kasi sabi ko, tatawag si Kevin, daw tayo. Nag-antay siya, sabi, tanghali naman. Papasok na ako, tanghali na. Marami daw naiyak sa mo, nung sa video mo. Sabi niya,
yung na-feel nila yung iyak ng isang magulang. Sabi niya, masakit daw yun. Naiyak ko. Pati si manager, sabi ni manager, pinaiyak mo daw siya. Hmm? Oo nga, sabi ni manager, naiyak naman ako. Si Vicky. Ano nga si Judy, si Jane yung nagbigay sa atin ng cake sa Vietnam ba yun? Ano sabi? Sabi niya, nayak ako sa ni Jessica. Nanood ako sa video ni Jessica, naiyak ako. Sabi ko, thank you for your love and support. Pero Ingat, TikTok. ingat kayo, Mami Vicky, sa